karon sa lugar nga diin gigamit siya sa Ginoo, no? Na siya sa main speaker ba to siya sa kuan natin, no? Siya ang main speaker sa lugar nga iyang giadtuan. Ilang na ko isaba kay basig mapas mo. Kaya tong iyang po ang iyang may paglawas kay travel ra sila sa kuano land trip la sila. Ang iyang mga kauban sad mga medyo mga idara na pod, so atong iyang po ang ilang safe nga travel o ang ilahang maayong panlawas makaabot sila nga safe. O dili ta maglangan diri ta sa pulong sa Ginoo. Ablihin niyo mga Bible, 2 Chronicles chapter 20 verse number 15 down to verse number 17. 2 Chronicles, panindog mo palihog. O gadto ta sa atong mga Biblia before ta mo adto sa atong mga pagkuha sa itong mga lampuanan, diri sa ta sa pulong sa Ginoo, is nga makakuha ta og mga pahimangno, mga giya, para atong maaplikar og ato sang dadun sa atong pag-ampo karon nga kagabihon. Okay, 2 Chronicles chapter 20. Sa kini nga passage is taas-taas gid siya, gikan man siya sa verse number 1 pero down to verse number 22, pero dili lang ta sa verse number 15. 16 and 17. So ako mo basa sa verse number 15, kamoy mo basa sa 16, then ako sa atong dunganon dayon diri sa verse number 17. Okay, kung naa mo da, say amen. Okay, ngon ang verse number 15. And he said, "Hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." In verse number 17, read, "Ye shall not need to fight it. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. For the Lord will be with you." Magampo ta, mahan nga langit nun, Dios nga labing gamahanan sa makaw sa Ginoo. Kami pasalamat sa imong gihatag namong higayon, nga di nagkahiusa kami aron sa pagtuaw diha kanimo sa among mga alampuanan. Lord, salamat sa mga Kristohan nga imong gidala. Salamat Lord nga imong gitagaan og kadasig ug proteksyon usab nga imong gihatag sa tibok adlaw hantod nga nakaabot diri sa balay tigumanan Ginoo aron sa simbahon ka. Lord, nagapaubos kami sa among kaugalingon, timaan nga wa gid mi mahimo Ginoo kung wala ka. Sayad ka o Dios sa among mga kalapasan kung aduna may mga lama, mga buta nga nahimo namo Lord nga wa ka malipay. Lord, pasayloa mi. Tabuni kami Ginoo, gasi kami sa bililhon nga dugo nga giula ni Jesus Christ dito sa cross aron mahimo kaming takos sa pagduol diha kanimo Ginoo. Tabangi ang matag-usan namo labi na sa pagpaminaw sa imong pulong og i-bless imong pulong Ginoo nga kini among masabtan sa og simple nga pamaagi. Gamita sab ko Lord nga instrumento. Lord God, nasayod ka sa akong kapasidad. Usalam ko ka makasasala nga imong giluwas. Pansalamat sa imong saad Ginoo nga naa ka andam nga mutabang. So nagkinahanglan ko imong tabang o Dios, kinahanglan ko sa dihog sa balang espiritu o tagaay kog kaalam Ginoo. Gamita ko ingon nga instrumento karon sa pagwali sa imong pulong. Lord God, sa among pagpadayon karon, gisalig na ko ang dakong kadaugan kanimo ug akong gipangayo kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so makalingkod kamo. So ang sa atong gibasa dinhi mga igsoon, mahitungod ni sa battle or away, gubat may tungod sa Judah o sa Jerusalem or kini sa nasod sa Israel, batok nining mga Ammonites. Kung atong tan-awon mga igsoon, nganong nakaingon kining ang verse 50 nagaingon nga hearken ye all Judah and ye inhabitants of Jerusalem, tungod kay naamang gud ni sila sa panahon nga dako kayong dilubyo nga ilang kabalo man sa dilubyo Tagalog man nga
termino no dilubyo. Dako nga kumbaga sa ato nga termino ba dako kay nga problema oy. Dako nga problema nga ilang sa gubagonon. Gani kini si King Jehoshaphat gibati kini siya kahadlok kung imong tan-awon mga igsoon ang tibuok nga storya. Ato sang tan-awon kung kinsa ba kini si King Jehoshaphat. Si King Jehoshaphat anak siya ni Asa, ika-fourth siya nga king sa Judah. Then usa ni siya nga nag-lead sa Judah, sa Jerusalem, Israel. Then kung atong tan-awon mga igsoon, usa sa mga lesson nga nindot katunan kung inyong tun-an kining kinabuhi ni King Jehoshaphat, nindot ka lesson ang iyang kinabuhi nga angay natong sundon. Nindot kaayog ehemplo mga igsoon kinilang iyang karakter mga igsoon nga sa panahon sa gubat tungod kay kini manggong panahon nila sa una, gubat man gud ni kanang tinigbasay ba? Tinigbasay, tinunggabay, pinutlanay ulo, di ba mabasa na to sa Biblia nga ang hari sa mauni nga lugar ug ang aking giputlan og ulo. So mo ning ilang away sa una. No? So balik ta para dili ta malangan tungod kay ang oras di ra bagin amang hulat na to. Si King Jehoshaphat nibati siya og kahadlok gyud tinuod lang. Pero usa nga atong makita sa iyang karakter mga igsoon nga angay natong sumbanan kana yung panahon nga nay dilubyo maabot sa iyang kinabuhi, mudangop gid siya una sa Ginoo. No? Tun-i gani ninyo ang kinabuhi ni King Jehoshaphat while gatuon kini ini, nag-start niyang story diri sa pero kini siya kasaysayan kining kronikas sa Binisaya pa kasaysayan ni siya nga mga panghitabo sa niagi. O niaging panahon sa panahon nga gi-conquer na nila ang mga Kanaan, ang mga kayutaan nga gihatag sa Ginoo kanila sa gisaad nila sa Ginoo. Then niagi sila og panagubat, nganong niagi sila og panagubat tungod kay ingon ang Ginoo nga ilugo na ninyo ng mga mayuta nga sakupo na ninyo. Syempre naay mga tao diha nga gapuyo. So mo nang wagi gyud og gubat, so bisan siguro ikaw no, wa po kabalo ba? Wa sila kabalo kung unsay tinuod nga istorya. Bisan pa siguro ikaw makig-away ka oy. O nahantod karon na kining nasod sa Israel gamay ra ba ni sila nga nasod. Pero grabe ang daghan kay kontra nga naman. Tungod sa nakapalibot nila mga igsuon, kani hantod karon wa nahuman na ba kaning ilang gubat karon? Kinsay nakaadtog Israel? Say kitag balita. No? So, si King Jehoshaphat, sa ko nag-iingon, nindot nga karakter nga atong sundon. May tungod sa angay natong sumbanan. Mga igsuon ko dahil si Ginoo, ingon nga mga Kristohanon ta. Then, sa verse number 1, ato sa tanawon sa verse number 1, sa verse number 20, sa ko nag-iingon ganina, sa chapter 20, and it came to pass after this, also that the children of Moab mao ni ang dilubyo nga ilang ginaagian. No? Sobrang dilubyo kaning grabe bugatoy, gubat. So ani nga time is kining nga mga nasod dili ba yan ang lalim ng sulungon ka kuyawan magitag mo sulong ng China dire. Kamo di mo kuyawan. Ug gubaton tas China ba? Unsa may atong ikasukol? Ba? Kung sa mga binuang-binuang nga mga ganing gipangbuhat bitaw sa mga content creator ang ato araw gid ni tupad ra kuno atong ikakuan ani manilhig na lamang tas ilang hugaw-hugaw ba. No? So dako nga dilubyo mga igsuon. Tungod kay kining nasod sa kining Moab, kining Ammon ug kining aside sa napagilain aside sa mga kining mga Ammonites set ni sila og battle or away gubat. Tiyo mo nang gubat. Bugti kinabuhi na nimo diha ang nakataya. Kinabuhi na nimo diha ang kung mahimong bugti ba kapalit tungod kay gubat gud ni. No? So perting taon nilang perting lisanga sa or kumbaga gibati gyud og kahadlok ani nga time si King Jehoshaphat. Mo nang pag-abot din sa verse number 15 mulaktod ta mga igsoon. Maingon ang Dios kanila nga paminaw kamo mga katawhan sa Juda labi na ikaw King Jehoshaphat. Dili kaangay mahadlok ani nga away.
Ingon ang verse number 15, and he said, hearken ye all Judah and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor be dismayed, for this great nor dismayed by the reason of this great multitude, for the battle is not yours. Gi-assure sila sa Ginoo. Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. And ye shall not need to fight in this battle. Sit yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Gi-assured sa Ginoo kumbaga gipasaligan sa Ginoo si King Jehoshaphat nga tagaan ta mo og kadaugan. Kini nga verse mga igsoon is naga-emphasize kani mahitungod sa kini nga message naga-emphasize kani mahitungod sa ang Dios naghatag o kumbaga naghatag og pasalig ang Dios ngadto sa mga katawhan sa Juda o ngadto kang Jehoshaphat nga ang Dios mo'y makig-away kanila. Anato mga Kristohanon, dili kalakihan daghanta og matubang daghantag sa gubangon, daghantag matubang. Pero kini nga passage mga igsoon nagdasig ni sa matag usa kanato nga musalig lang gyud ay ta sa pagkagamhanan ug sa pagkagbangtugan sa atong Ginoo. No? Kay mao man iyang giingon, stand ye still and see the salvation of the Lord. But pasabot tan-awan ninyo kung unsa nga kadaugan nga ipakita sa Ginoo diha kaninyo. Now ang title sa mensahe nga akong pagadalon karon gigikan sa pulong sa Ginoo, the Lord will fight for us. The Lord will fight for us. So naay mga butang mga igsoon atong makita dinhi kung ano naagi ka ng mga kinahanglaw kanang naagi mga importante nga atong makita dinhi karon mga igsoon kung nganong ang Dios nakasaad or na-trigger or kining nahimong hinungdan nga nganong ang Dios maoy nihimo nga makig-away sa iyang mga kontra. Kaysa ako nang gingon dili lalim in taon nga kuhaan kag mamatay ka sa gubat oy. So naagi mga importanteng butang help ato ning tagaan og pagtagad karon nga gagabion. Nya ato pud ta ning mahuman og dali. Ug nang insakto ra nga oras ba. Kay kining magtuon bitaw ko magtuon ko no makaabot baka ni og 20 minutes. Kaabot baka ni kini bang talagsar ata magwali. Kaabot baka ni 10 minutes so kaabot baka ni 20 minutes kay kung akong tun-an mahuman ra mag 5 minutes. Nya karon pa lang pag gani kasugod noon sana nanlapas na. So ato ning paningkamutan nga mahuman nato ni insakto nga oras. So number 1 mga igsoon unsa may nakita sa Ginoo? Unsa may nakita sa Ginoo nganong ang Dios mao ang nakig-away kanila naagi mga kinaiya or kini naay gitawag karakteristik nga gusto nga iyang nakita sa usa ka or kini sa nasod sa Israel o kang King Jehoshaphat o kini angay sa daw ni masabtan number 1 nga kinaiya mga igsoon or may hinungdan or reasons nga nganong mga rason nganong ang Dios may nakig-away kanila number 1 sa verse number 3 tanawa sa verse number 3 chapter 20 verse number 3 and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judea. Unsa nga karakter mga igsoon nga atong makita diha sa panahon sa dilubyo. Panahon sa mga kabalaka kahadlok. Unsa atong makita nga sa verse number 4. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah. They came to what? Unsa? Seek the Lord. Usa sa butang nga matrigger ang Dios mga igsoon nga mulihok ang iyang gahom sa tong kinabuhi kanang ato gid siyang unahon. Ayaw adto ni bisan kinsa nga mangayo kag tambag sa panahon sa unsay imong giatubang na adire gid no. Una ra gyud ang Ginoo. Dangop siya sa Ginoo tungod sa iyang kahadlok. So kita kung mahadlok ta kay mo atras naman hinuon ta. Di naman hinuon ta mo padayon kay nahadlok ta. Pero
Dire sa mao ni akong giingon kanina nga nindot nga kinaiya nga angay nato sundon nga sa panahon nga naata aning kalisod, naata sa dilubyo nga ato nga moabot ka nato unos. Unahar din Ginoo. Tanawa. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. Number 1, because they seek the Lord first. Unahar gyud ang Ginoo. Kita lahi-lahi tao sa gubang no, labi na ng mga estudyante. Ang uban, ambot, unsay naan ninyo, basig na amoy mga bagkong bayro nun, or ang uban ay dagang sakit, or na dagang sakit. Kining na ay mga, klase-klase lang, no? Pero ang Biblia nag-assured na to, nag-encourage na to nga, sa panahon ni Ana, sa panahon nga ni Ana nga muabot na to, unahar gid ang Ginoo. Tanawas Juda. Di nata din wa man siya moingon nga mulayas ta oy. Dili basta-basta kining mga nasod nga duha ka nasod plus naa pa gyud. Beside Ammonites naa pa gyud. No? Pero tungod sa ilang king nga adunay pagsalig sa Ginoo, iyang giingnan iyang gidasig usab ang mga katawan sa Juda. Unaha or pangitaan nato ang Ginoo. Sa verse number 4, ingon diha, gathered themselves together to ask help. Unahar gyud ang Ginoo. Unahon ra gyud dato ng Ginoo. Ikaduha, no? No. Sa Isaiah chapter 55, verse number 6, Isaiah chapter 5, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Para sa mga bisita na mo, basig natin mga imports dire o mga imports din niya, mga bisita na mo karong kagabihon, kung wa pagkakasiguro sa imong kaluwasan, dawatag yun si Jesus Christ mintras nga doon na pa'y panahon. Kaya kini nga verse sa Bible, ingon siya, seek ye the Lord while He may be found. Mintras nga accessible pa ang Ginoo. Mintras nga naapay panahon, ingon ang Bible, today is the day of salvation. Kaya kining kinabuhi ra ba nato at kasiguro, ugma, buhi pa ta. Wa gid ta kabalo. Kana nagnatulog ta, mura na ganitang nagpractice og kamatay niya na, wa ta kabalo kung sino hitabo sa tong palibot. Munang kung wa pagkakadawat ni Jesus Christ nga imong bugtong og personal manuluwas, dawatag gyud si Jesus Christ. Tuuhi nga siya nagpakamatay sa cross, gilubong og nabanhaw para pagbayad sa atong mga sala. Ug imo nang buhaton, makabaton kag relasyon sa Ginoo. Then kung mahimo na kang anak sa Ginoo, ingon ang Bible, seek ye the Lord. Kung naay mga panahon nakadungog ka sa mensahe nga para sama niini, unaha ang Ginoo. Then ingon ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Pastor, kaning kaaway man ni ang gisgutan din niya, nganong naabot man ang seek ye first the kingdom of God, blessing ang gisgutan ini. No? Di ba na blessing ng ang Ginoo makig-away nimo tungod kay imong giuna ang Ginoo? Pero kung di nimo unahon ang Ginoo, unsay mahitabo nimo, and all the enemies shall added unto you. Tanan, mabali na hinuon. Then ikaduha, because they trusted the Lord. Mo ni ang nakapatrigger sa Ginoo nga nilihok siya sa kinabuhi sa mga katauhan sa Juda, or bisan mismo sa atong kinabuhi. Sa verse number 20, tanawa sa verse number 20, and they arose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, ye inhabitants of Jerusalem. Kung sa gingon believe His prophets. Tuuhin ninyo ang gisulti sa mga propeta. Tod kay ani nga time, kung mo-inquire sila sa Ginoo, moagi sa unang panahon, moagi pa man sila mga prophets, mga propeta. Pero karon dili na. Direkta naman ta sa Ginoo. So, tuuhin ninyo. Morning sa verse number 15, nga nakaingon ang Ginoo nga stand still and see the salvation of the Lord. Nga naman, this fight is not for you. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung doon na lang kita'y pagsalig sa Ginoo, mo lagi na mo-trigger or mulihok yun ang Dios atong kinabuhi. Nga naman, kaya ang pagsalig mauna ang gikinahanglan sa ligo na to nga relasyon. No? Tanawar ko ng tao nga way salig nimo. Ikaw, kabalo ka mo drive niya, ayok sakay na, kidi ko mo salig na niya, di ba kay, lainan po siguro ka, Kung dili ta mo salig, ingon ba ang Ginoo nga, jealous siya.
Wa kay pagsalig niya, mo na gibuhat sa mga katawhan nga way pagsalig sa Ginoo, muadto hinon sa lain Dios, walay pagsalig sa Ginoo. No? Then ang pagtuo, importante na siya nga para sa atong ligon or aron mo ligon ang atong relasyon diha sa Ginoo. In Hebrews chapter 11 verse number 6 tanawa, but without faith it is impossible. Kung wala kay pagtuo, kung wala kay pagsalig ba, posible yun, dili yun malipay na. It is impossible to please Him. For he that cometh unto God must believe that He is. Mutuo ka mo ning gi-encourage ni King Jehoshaphat ngadto siya mga katawan nga tuo kamo. So, unsay gisulti sa mga propeta, tuo kamo sa Ginoo, tuo kamo sa pulong sa Ginoo. Okay? And Psalms 46 verse number 1, ingon ang Bible, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mao ni ang ilang gibuhat. Mao ni ang angay natong buhaton mga igsuon. Panahon sa kalisod, panahon sa unsay atong sagubangon, sama sa ilang atubang mga igsuon, ato gani karon dili nagubat. Unsa man ang atuba? Basin siguro nag-uol ra ka kang imong load wala na. Say nga to financial, no? Unsa pa na diha? To sa una pinatyan na oy. Pero karon pwede ra nagpastingan. Wa na kay bugas la pastingi, pwede ra na. In 1 Peter chapter 5 verse number 7, ingon ang Bible, casting all your care upon Him. Tungod kay ingon, di ba sa verse number 3, ingon ang Bible sa verse number 3, and Jehoshaphat, si King Jehoshaphat feared, and Jehoshaphat feared. Pero unsay iyang gibuhat, iyang gikast ang ihang mga kabalaka ngadto sa Ginoo. Kay nga naman, nasayod si King Jehoshaphat, nakaila siya sa Ginoo, nga ang Dios andam mutabang. Kung imong tan-awon sa kun nag-ingon nindot gyud inyong tun-an kini kinabuhi ni Jehoshaphat. Ug mo ni angay nato nga buhaton usab. In Daniel, dito sa Daniel chapter 3 verse number 15 down to verse number 24. Now, if you be ready, kadto maning ipasimba ni King Nebuchadnezzar ang iyang kaning statue ba katong estatwa. Nga sige, mao ni kinahanglan ani orasa ingon niya. Now, if you be ready, that at what time ye hear the sounds of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. Ye fell down and worship the image which I have made. But if ye worship not, ye shall be cast into the same hour in the midst of the burning fiery furnace. And who is that God? Gimak ni King Nebuchadnezzar. Kinsa ba ng Ginoo nga makahimo pag-deliver kaninyo sa verse number 16? Shadrach, Meshach, and Abednego answered unto, O King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Sunod. If it be so, our God whom we serve is able. Ano man sa itong makita nila? Unsay naa nila? Pagsalig sa Ginoo. Pagsalig sa Ginoo. Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Sa verse, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. Pagsalig sa Ginoo. Laktod ka pagkasulti mga igsoon, gituslob gini sila. No? Pero nakita nato kung pagsalig, musalig lang gyud kita sa Ginoo. Palihog padayon nato day. Then was Nebuchadnezzar full of perting sukua, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times, more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Tanawa. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their garments, and they're cast in the midst of the burning fiery furnace. Sunod. Therefore, because the king's command was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slow, kadtong iyang gisugoan na nadamay pa. Sige day. And these 3 men, Shadrach and Abednego, fell down, bound into the midst of the burning fiery furnace. Tanawa. Then Nebuchadnezzar
king was astonished. Tingala siya, and rose in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, Yes, king. Pero sa following ang mga verse na mga igsoon, nakita na to ang milagro sa Ginoo nga naman tungod sa pagsalig nila. Wa sila maunsa bisan na lang ganig ilang buhok o sa kabuok, wala gyud nasunog nga naman tungod kana sa pagsalig. Mao kana ang nakapatrigger sa gahom sa Ginoo nga siya ang nakig-away or siya may makig-away instead nga kita. Salig ra kita sa Ginoo. Number 3. Because they worship God. Diri na din balik ta sa atong gibasa mga igsoon sa verse nga atong gibasa dito sa verse number 18. Chapter 20 sa 2 Chronicles chapter 3 verse number 18. Ingon ang Bible, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo, balikon ako, ang pinakanindot ding nato nga buhaton sa panahon nga naa kay gisagubang. Nindot din atong buhaton, padayon pagsimba sa Ginoo. Simbaha ang Ginoo. Sayang sakit magud nato sa kun nagingon ka ganina, pag naanon tay problema, muhawa na may noon ta. Ko kapadayon kay mauna. No karon kinsa may mutabang nimo dito? Kung muduol ta diha sa Ginoo, kung mupaduol ta diha sa Ginoo na ang Ginoo at taba, mo fight niya na. Pero karon kung mupalayo ta, kinsa may mutabang nimo diha? Musamot kay hinuog kadilubyo niya na nganuman. Wala man kami salig sa Ginoo. May palayo ka man hinuon, mo palayo man hinuon kita sa Ginoo, mo nang nindot nga buhaton nato mga igsoon ko diha sa Ginoo, paduol sa panahon nga naa kay problema. Paduol sa Ginoo hinuon ta. Mo dut-dut hinuon ta diha sa Ginoo. In verse number 21, tanawa, sa dang nagsimba sila sa Ginoo. Sa verse number 21, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of His holiness. Lord, siguro nag-praise and worship ni sila. Perting daig nila sa Ginoo. No? Sa verse number 22, and when they began to sing and to praise, the Lord set ambushment against. Ang Ginoo mao'y mihatag nila. Dini na to makita nga ang Ginoo mo'y ni-fight nila. Nga naman, kung mupadayon lang kita sa pag-alagad sa Ginoo, padayon lang kagsimba, ayaw undang. Padayon lang. Kay wagi mo tabang ni mo das gawas. Mubakslide ka, anak ka sa Ginoo, bunalan ka sa Ginoo. Musamot kay noon, musamot na noon. Manang mahimo na lamang tang proverbio, mahimo na lamang tang panultihon. Unsa man to si kuan? Ay mao din ni si kuan ay na. Lisod na. Number 4. Because of prayer. Because of prayer. Mo na mga rason nganong ang Dios mo fight, matrigger or kanabang matandog siya tungod sa prayer. Tanawa sa verse number 6. Ingon ang Bible. And he said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the hidden? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Ingon sa verse number 7, art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and givest it to the seed of Abraham, thy friends forever, sa verse number 8. And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, If when evil cometh upon us, as the words, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house and in thy presence. For thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction. Then thou wilt hear and help. Prayer. Prayer. Gusto ka nga mulihok ang Dios sa atong kinabuhi? Believe in prayer. Tuuhi ang pag-ampo. Isod na ba karong panahon na? Usahay ang mga katawhan karon bisan Kristohanon, musandig na lang tas unsay kanang usahay sa atong trabaho na lang siguro nga kini masweldoan ta mao na.
Nalimot nga naapay mas importante ana mo ang atong pagampo sa Ginoo. No? Si Jacob mga igsoon, napay time. So, si Jacob, dinumdum mo ni Jacob sa diha nga nasa sa journey na sense niya nga katubang nakiglayog siya sa Ginoo. Wa gid siya miundang ay. Tung yang na sense niya ingon pa sa mga Bible scholars, ko some of you nakabalo na ni nga story, kabalo na magitan eh. Nga iyang gilayog ang angel sa Ginoo or ang uban sa mga Bible scholar mangin sila nga ang presensya sa Ginoo. Kay ako convinced ko sa para sa kuam tuo po kong ang presensya gito sa Ginoo kay mingon gid ingon si Jacob, iyag yung gilayog ang Ginoo. Iyag yung kumbaga iyang gilayog ba katong iyang gikabugno. Buhi ko kay hayag na kayo makita ang tanig mga tao sa di gyud ka nakubuhian kung dili ko nimo i-bless. Then napiang pa ganito sa dapi-dapi asa tunga side. Then nahimong ngalan niya ang iyang ngalan na usob. Sige, ang imong ngalan na nausob ay ngalan. Hantod gani karon. Sumutuog ko nga presensya sa Ginoo. Ngano man, kay hantod ang magsig-asa ka mo basa sa Bible, maingon man niyo, so hear ye nations of Israel. Giladala, di ba? So sa iyang gibuhat, iyang gilayog, di gyud ko pubuhi hantod nga di ko i-bless mga igsoon nindot kay na atong buhaton oy. Lord, please tabangi ko Ginoo, layugon. Layugon na to ang Dios. Ukob na. Lord, please, mo ning ilang gibuhat. Lord, di ba ikaw ang Ginoo na mo? Ikaw ang pinakagamahanan nga Dios. No? Nagsaad ka Ginoo sa imong friend kasi Abraham. Nga kini nga generation mga imong ipanalangin, di ba? Pagampo, duot nga pagampo nga to sa Ginoo. Then last, they depend on God. They depend on God. Sa verse number 15, di rin na nato makita mga igsoon. And he said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor be dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Verse number 16, sa 17, dito sa 17 day, ye shall not need to fight. Maigsoon dili na kinahanglan nga maghimo-himo pagitag atuwa. Oy, ni ana ang Biblia, kumpleto na gini hata, tagaan na gitag pamaagi sa Ginoo. Tagaan na gitag pamaagi sa Ginoo, di na gid kinahanglan nga maghimo-himo patag atuwa, nga atuwa lang. Simple nga mga butang nga atong gisgutan karon. Una, pangitaa ang Dios. Unaha ang Dios. Ikaduha, saligi ra gyud ang Ginoo. Saligan ra gyud nato ang Ginoo. Ikatulo, simbahon nato ang Ginoo. Padayon, ayag undang. Kay kung muundang ka, kinsa may tabang nimo dito? Hantod siguro makalimot na lang ka nga di ka na daghang mga Kristohanon karon no bisan kani mga kauban ako sa Bible school. Makayon ko naunsa naman. Wala na dagmala nagtinuod. Kumot-kumot nag-ayo sa yawa. Na murag bagyawa nga kumpleto kamot pungkol pa gyud. No? Sinana dili katulo pagampo. Pagampo dili katapusan pagdepende diha sa Ginoo. Ingon ang Bible, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Ingon ang Bible, ye shall not need to fight this battle. Stand firm, ingon ang Bible. Sit yourselves, stand ye still, and see kung unsay buhaton sa Ginoo. Makita gid nato mga igsoon ang milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi kung kining mga butanga ato ning i-apply. Kung hindi ta kakita og mga milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod kay usahay wa tay pagsalig, wa tay pagtuo sa Ginoo. Ang atong pagsimba sa Ginoo dili ta magtarong. No? Unsa may gi-expect nato nga blessing anang di ta magtarong? Kana bitaw nga atong anak gini siguro kana nay mga daghagan nagdaha siguro nay lahi gid favor ka lahi og pabor ka. Pagkabadlungon naman kay kaoy kanilang sa imo. No? Lahi gyud. Pero kini mga butanga simple ra kay ni pero maka-trigger ni nga mahinungdan nga ang Dios maoy mo fight sa atong battles. Maoy makig-away nato. For the Lord be with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed.
pagdepende sa Ginoo. Sandig diha sa Ginoo, mga Bible students. Sandig diha sa Ginoo. Mga ladies and gentlemen, mga fathers, mothers, sandig diha sa Ginoo. Di gyud ta kapadayon sa unahan kung dili ta mo sandig diha sa Ginoo. Kinsa may atong saligan ko diha sa gawas? Diri lang sa gawas kay mauni nindot magtrabaho diri. Oh, wala pay magbuot nako ug di ko musimba kay adto ta sa Isilbi dimiritan man tag maayo. Basig di kaluwas. Pero pasalamat na lang ko sa Ginoo, balik-balikon gyud ako ni. Pasalamat gyud ko sa Ginoo sa Isilbi. Nga magigamit sa Ginoo nga na-mold akong kinabuhi. Salamat ko sa mga tao nga nagtudlon ako sa kaluwasan. Salamat ko sa mga Sunday school teachers sa una, silang Kuya Undo nga pagsigi dito gid ko nakasabot nga luwas na gyud ko. Ug mo na hinungdan nga nagpabilin ko. Nasabtan ako nga anak na ko sa Ginoo. Kung mupalayo ko sa Ginoo, mabunalan ko sa Ginoo. Kung magpabadlong ko, asa man ka magpabadlong ka aron mabunalan o magtinarong na lang ka, maningkamot na lang tagpaduol sa Ginoo. Kung nangalagad na malanggani ta sa Ginoo, mga lagad na lang gitagtarog. Di mo pud pasabot nga perfect na kita, mga panahon nga magkadagma-dagma ta, pero naay Ginoo anda mo ta tabang nato. Ingon ang Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord, no? Sumo na. Salamat ko sa mga tao kini nga kung mga nag-una sa ako dire nga sila ang gigamit si Ginoo, Pastore Tejema. Mo nang gipursige ko nila. Gipursige mi sa una kay kung gamay ka nang Isilbi sa una mura nag Bible school. Di ka diha mo sunod sa rules 1-5. No? Kabalo na nang kinsa nang ngadimiritan na ng 1-5. So manang salamat sa pulong si Ginoo. I hope nga natay nakatunan. Kamputa, Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ni King Josaphat, Ginoo. Na naghatag og mensahe na mo karon kagabihon, nahiyop nga dili tumalabayng kawang, magpabilin sa mong kinabuhi. Mahinumduman na mo, Lord. Wa mi kabalog kung sang klases dilubyo maabot na mo. Salamat nga imong pulong, Ginoo, nga nagdasig ka na mo ug nagpahinumdum ka na mo. Mahan among ibalik nimo ang himayag dungog o pagpasalamat diya sa ngalan ni Jesus.